Hey guys, today we are going to be making our first project for this bad boy, and it is going to be a budget build. So guys, eto na yon. Dumating na yung panahon na gagalawin na natin yung ating rig at lalagay natin ito ng kaunting upgrades. Simple, malinis, at hindi tayo mag-order sa online at gagawa lang tayo ng sarili nating accessories para sa rig natin. So ano-ano nga ba yung ilalagay natin dito? First, syempre maglalagay tayo ng roof rack. Lalagyan natin to ng buo roof rack. Sasamahan na rin natin yun ng awning tent, pero ano muna siya, non-functional awning tent. It's more for the aesthetics lang muna. Next is yung snorkel. Maglalagay tayo ng snorkel dito para naman magmukhang rugged lalo yung rig natin. And finally, maglalagay tayo ng spare tire sa likod. At itong rig natin ay walang spare tire, so lalagyan na natin siya ng spare tire. Finally, so ano-ano nga ba yung mga materials na gagamitin natin? First, itong mga barbecue sticks para sa ating budget build. Ito yung gagamitin natin para sa ating roof rack. Tingnan natin kung pwede rin natin siyang gamitin for our snorkel and for our awning. Kasi for the meantime, habang hinihintay pa natin maayos yung 3D printer natin, ito muna yung gagawin natin, mga basic materials muna. Dahil right now, inaantay na lang natin yung parts ng ating 3D printer. And hopefully, pag naayos na yun, magagawa na natin yung mga projects natin through 3D printing. The other material na gagamitin natin for this project is ito. Some of you guys may be familiar with this packaging. Galing ito sa Play-Doh. Lumang Play-Doh. Okay, so ito yung gagamitin natin para sa ating spare tire. Mukha siyang mukha siyang spare tire cover. Babagay siya dito. I can imagine it. And dumaan tayo sa mahaba-habang brainstorming para makakuha tayo ng mga ideas. Dumaan tayo sa sketches, sa mga 3D models. Gumawa tayo ng prototypes kung ano magiging itsura ng ating rig. And talagang hinanap natin kung ano yung babagay sa kanya. So guys, tara! We're gonna need more materials, kaya bibili tayo sa hardware. Ang kulang na lang dito is kailangan natin ng pandikit. So we're gonna be using a super glue para talagang matibay siya. And second, of course, we need paint. Mas prefer ko yung spray paint kasi mas pino siya and hindi na siya tutulo-tulo, hindi siya makalat, and mas maganda siya tingnan overall. So tara, samahan niyo ako, bibili tayo. So ngayon guys, papunta na tayo ngayon sa Auto Supply. Maghahanap tayo ng mga materials, yung ating super glue, tsaka ang ating paint. Mamimili tayo ng mga kulay doon. Maghahanap tayo ng spray paint. So tara! So guys, andito na tayo at nagsisimula ng umulan. Auto Supply, nabibili natin. Kaya tara, puntahan na natin. So guys, pabalik na tayo dito. Napakita ko sa inyo yung mga pinamili ko kanina. So, una, ito yung spray paint natin. Hindi ko lang sure kung okay lang ba ipakita yung brand. Kulay black yung napili ko. Actually, siya, flat black. So, para siyang matte finish yung kanyang texture. Hindi siya yung glossy, yung makintab. Tingin ko mas babagay yung matte finish sa ating project. And next, syempre yung ating super glue. Lang iba, kundi ang ating pambansang Mighty Band. Dinamihan ko na guys para siguradong hindi tayo maubusan. So guys, tara, puntahan na natin ang ating project. So guys, nandito na ulit tayo. So ang una nating gagawin is yung roof rack. Kunin natin yung measurement ng ating bubong. So guys, tara, gawin na natin. Okay, so guys, at dahil wala tayong sariling cutting mat, gagamitin natin ngayon ay sangkalan. Sayang naman kung masisira natin ang table natin kasi kailangan nating mag-cut tong mga sticks natin.
And guys, just look at that. Yung measurement natin, saktong-sakto sa kanya. Ang ganda. Yung thickness, yung haba, yung lapad. Tamang-tama lang sa kanya. I'm so excited na matapos na to. Okay, so guys, ito na yung update sa kanyang roof rack. Ayan. Malapit na siya matapos. Bali yung kanyang design, kamukha niya yung yung Front Runner Slim Rack. Sa mga hindi familiar, ilalagay ko na lang yung picture dito. Ang kulang na lang dito is yung kanyang paa, yung kanyang bracket. Once na makompleto na natin to, may ilalagay na natin siya sa kanyang bubong. So, tapusin na natin to. Okay guys, so tapos na tayo sa roof rack. Kasama na rin yung tent. Yan, yung awning tent natin sa gilid. So, for painting na lang siya. And then, next is yung yung snorkel. Dito natin ilalagay yan. Ilalagay tayo ng snorkel dito sa gilid. At ito guys, look what I found. Ito yung gagamitin natin sa snorkel. Straw siya na, yata ito? Pangsago. Kasi ang laki. So, dito natin siya ilalagay. Yan. Parang ganyan. And then, mag-i-extend siya papunta rito. So, tingnan natin. Hanapan natin ng paraan na makuha natin yung tamang fitting niya. Tapos, kukulayan din natin siya after neto. Okay, so ito na siya. Bale, nag-cut tayo dito sa may gitna para mag-fold siya ng ganito para masundan niya yung angle nitong pillar niya. Yan, dito sa gilid para sakto siya, saktong fitting. So, ito na lang, ayusin lang natin dito para magmukhang original yung dating niya. Okay, so guys, ito na yung naging outcome niya. Maganda yung fitting niya. Sumakto siya. For painting na lang din siya. Kukulayan din natin siya ng color black. And then last but not the least, itong ating spare tire na mukhang spare tire cover. Meron na siyang abang dito sa likod. Dito natin siya ididikit mamaya. Itong sticker niya, parang gusto kong kunin at ilipat ko dito. So mamaya tatry natin kung makukuha ko to. So tara, it's painting time. Okay, so guys, nandito tayo ngayon sa labas. Ito yung mga i-repaint natin na mga materials, no? Yung snorkel, yung roof rack with the awning tent, ayun yung spare tire natin. Mamaya gagawin natin two-tone to. Bale, ito lang yung kukulayan natin, itong part lang. So ito i-retain natin yung kulay. Tingnan natin kung babagay. And then last but not the least, yung antenna niya. So guys, simulan na natin. Unahin natin yung roof rack saka yung tent. So, ito naman guys, yung last nating kukulayan, yung kanyang spare tire cover. So, balak nating hindi kulayan itong isa. So, ito lang kukulayan natin. Gagawin nating black. Tingnan natin kung magmamatch sila. Two-tone na kulay. Okay, so ayan na sila guys. Matatapos yung natin magkulay at mukhang okay yung kulay na napili natin. Maganda yung black. Tingnan natin, antayin natin matuyo. Ikakabit natin mamaya. Okay, now we are back in our workspace. At tuyo na rin yung paint. It is time to install our accessories. And now, it's time to show you guys the new version.
Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Go, 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 go. Okay, so guys, finally, ito na yung final outcome ng ating budget build project. At unahin natin dito sa roof rack. Kamukha niya yung yung front runner slim rack. Yun naman talaga yung ginagaya nating design kasi itong nababagay sa kanya. And then yung kanyang awning tent, kamukha siya nung ARB touring na awning. Next naman is itong UHF radio antenna. Yan. Nilagay natin sa harap, syempre, para added details din. At dagdag pogi points din siya dyan sa harap. And then, next naman is itong ating snorkel. Ayan. Bali yung design niya, nakuha ko yung design niya doon sa mga stainless snorkel. Mas popular sila sa Australia, gumagamit ng ganyang klaseng snorkel. Gawa siya sa straw, pero hindi siya yung malambot na straw. Parang siya matigas na material. So hindi siya yung basta-bastang mapipisil mo na at hindi siya yung nagbe-bend na madali. So maganda siya, durable. And last but not the least, itong spare tire cover natin sa likod, which is before wala yan. So ginawa natin siyang two-tone. Ito yung gawa sa container ng wax. Kinulayan natin yung isang side niya ng black, and then yung cover niya, ni-retain natin yung original na color niya para magmukhang two-tone. And I think bumagay naman sa kanyang itsura. And then yung sticker nito, itong RGT sticker, kinuha lang natin sa body niya kung saan nakamount itong spare tire. Nilipat ko lang at saka dito ko siya dinikit for little details din. Yung setup natin, like I said before, nothing too crazy, nothing too fancy. Yung malinis lang na setup and it looks realistic. I can't wait na magamit ko na to sa trails. Lalong pumogi yung rig natin. Kaya abangan nyo yung mga future contents natin dahil isasabak natin sa trail to. Hindi na natin patatagalin para masabukan na natin yung tibay din ng ating gawa. Tingnan natin kung gaano ka-durable siya. Okay, so future plans for this rig. Yung about sa 3D printer, pinakita ko sa inyo sa first video natin. Inaantay na lang natin yung kanyang parts na dumating para maayos na yung 3D printer natin. And hopefully, sa next project natin, hindi na tayo magdi-DIY dahil iba yung pagkapulido ng 3D printer. Mas accurate siya, mas precise kung ano yung nasa computer. Ganun din yung result na ibibigay sa'yo. So hopefully, mabuo na natin yung 3D printer and mas makapag-produce pa tayo ng mas malulupit na projects in the future. And guys, don't forget to subscribe sa ating YouTube. Follow us on Facebook, Instagram,
and sa TikTok. So see you guys on the next project. Peace out.